Nakakawindang ang presyuhan sa bagong Senate building, ka-coffee, at ipinagtatanggol pa ni Nancy Binay. Biruin mo ha, tinan mo ha, ang sabi sa article na to sa politico.com, mahal pero matibay. Ganyan naman pala, ka-coffee. Grabing mahal naman yan. Aabot po sa 75,000 pesos per square meters dahil sa tiles. Diyan sa Senado. Kaya naman pala aabot ng 23 billion yan. O gano'n lang kalaki yung square meter? Ayan, nakikita niyo yung background ko? Yan, yung background na yan. Ano lang yan? Mga 1 square meter lang yan, ka-coffee. Ito lang, itong nasa likod ko lang. Yan, mga 1 square meter lang yan, ka-coffee. At alam mo kung magkano na agad ang presyo niyan? Aabot ha, as much as 75,000 pesos. Grabe, tiles pa lang yan. Kaya naman pala hindi nakapagtataka na aabot yan sa 23 billion pesos. Pero sabi ni Senator Nancy Binay, okay na yan. Mahal pero matibay. O yan, nasa balita ng politico.com. Di ba? May sabi nga nila sa Makati last time parang may mga overpriced din yung parking mana daw kanino? Kanino ba nagmana? Mahal pero matibay. Nancy Binay explains while tiles at new Senate building cost as much as 75,000 pesos per square meter. Grabe! Granite yan. Ano yan? Super class A granite. Ganyan kamahal yan. 75,000 per square meter. Kung ikaw yung contractor, kung ikaw yung familiar sa construction, napakamahal yan. Alam nyo yung overprice yan. Alam nyo yung napakamahal yan. Kahit sabihin mong matibay yan, mahal yan. May ginto na? May silver lining o may golden lining? Senator Nancy Binay has defended. Kaya inaaway niya si Cayetano at si Senator Chis Escudero dahil pinapatigil yung construction niya dahil sa super mahal. Lumobo ng lumobo. She defended the choice of luxury tiles, kaya naman pala, and other pricey fixtures at the new Senate building in Taguig City, whose construction was recently halted by Senate President Francis Escudero. Siyempre, sasabihin ng kabila, anong gusto mo? Pangit yung tiles na ilagay. Diyan sa Senado, Senado yan. Duh! Makapaglagay ka naman ng tiles dyan na hindi ganyan kamahal, na elegante pa rin, diskarte lang yan. Grabe lang kasi ang patong dyan. In a DWIZ interview nitong Sabado, ng isang araw, ka-coffee, June 15, Binay addressed reports that some tiles to be used for the new building cost tens of thousands of pesos per square meter. Hindi nyo ba nasilip yan? Ganyang kamahal yan dyan sa Senado? Ang galing mag-imbestiga Hindi nyo nasilip yan? Ano ba yan? According to the contract between the Department of Public Works and Highways and Hillmarks, yan yung construction corporation na yan. Hillmarks Construction Corporation, ayan, check nyo na. The most expensive items are luxury granite tiles. Luxury granite tiles ang gagamitin nila, which cost 43,996.59 per square meter. 43,000. O yung nasa likod ko, 1 square meter, ka-coffee. Isang square meter. Ibig sabihin, yung lapad na to, ito lang. 1 square meter lang yung, ka-coffee. Isang di pa lang. 43,996. Regular yan, ha? Luxury tiles. And laminated wood tiles made of sand oak, which cost 75,166 per square meter. Aling part niyan? Baka plenary yan. Grabe ha. 75,000 pesos. Gawa daw po yan sa sand oak. Ano ba yung klaseng yan? May ginto ba yan? Bakit ganyang kamahal yan? Binay said the tiles are expensive because the contractor needs to ensure the warranty and replacement of the tiles in case it cracks over time. Bakit magka-crack yan kung matibay? Diba? Kung maayos yung pagkakagawa at yun yung characteristic niya, it will last longer. Kung ang buhay niya ay 30 years o 50 years yung tiles niya, kaya nga siya mahal Pero, ba't kailangan pa ng warranty? Yes, importante yung warranty. Pero yun nga, matibay na nga siya kung kailangan mong i-reduce, alisin mo na yung warranty kung yung nagpapamahal. Kasi in the first place, mahal na nga siya. Magmamahal pa dahil sa warranty. Hindi siya matibay kung mag-crack agad. Naintindihan niyo ako, ka-coffee? Magkaiba tayo ng prinsipyo sa warranty, pero yan ang basa ko dyan. Kasi in the first place, mahal na siya Dapat, yung warranty, wala na siyang gamit kung tutuusin. Dahil mahal na nga siya Kaya supposedly, dapat matibay siya kung maayos siya pagkaka-install. Kasi yun yung main characteristics ng item na yun. Kung masisira siya agad after 2 years, hindi yun totoo.
na mahal siya, edi balikan ninyo yung contractor. Bakit sinasabi ninyo? Hindi mo na kailangan magbayad pa para sa warranty dyan. Binay said the tiles are expensive because the contractor needs to ensure the warranty. Yung tiles, sabi ni Binay yung tiles, tinitingnan tapos tinatanong kung ano ba ang warranty at maintenance niyan. Pag nabasag ba, in 15 years from now, mapapalitan pa ba nila ang tiles na yan? Binay said. 15 years, hindi pa sira yan. Kasi matibay nga, unless sadyain. Ang pangamba ko, kung may mabasag 5 years, 10 years from now, ibig sabihin ba doon, kailangan ba palitan lahat just because hindi na available ang isang tile na nag-crack, she added. Nako, may experience ako dyan, ka-coffee. Hindi mo kailangan palitan lahat, maging creative ka lang dyan. Kasi ang dahilan ng contractor dyan, wala na yung ganyang design Luma na yung ganyang design, sasabihin ng building and grounds ninyo, wala na tayong mabibiling ganyang design. Hindi, hiharap kayo ng malapit at lagyan nyo ng kaunting creativity para hindi nyo bakbakin yung buong palapag para palitan yung tiles dahil sa isang nag-crack. Maging creative, di ba? Maging diskarte. Kasyo nga, papalitan mo yung buong floor dahil may isa na nabasag dyan, dahil wala na, dahil luma na raw yung design ng tiles na yan, hindi ka na makakabili. Maging creative ka naman. Nagsayang ka ng pera ng gobyerno dyan. The tiles should be of good quality and durability to withstand the passage of people and time. Binay said, yes, gusto natin yan, pero hindi to the point na aabot ng 43,000 para sa isang ganito kalapad lang. Ganito lang yan, ka-coffee. Ganyang kalapad lang yan. Tapos, 43,900. I-imagine mo sa lawak yan, ilang palapag yan. Aabot talaga ng 23 billion pesos yan. Kaya dapat imbestigahan din yan ng House of Representatives. Kasi sa Senado, hindi ka makapag-expect ng investigasyon dyan. She denied any overprice in the construction of the building, sabi ni Binay. Walang overprice. Wow. Which is under 2 phases. 8 billion for the core and shell of the building and 2.3 billion for the finishings like doorways, windows, and tiles. Binay said the third phase is projected to reach 10 billion but the price can be negotiated. Pwede pala yun. I-negotiate mo yung price. Di ba dapat pag nagpabid ka, kumpleto na yan, naisip mo na yan hanggang sa katapusan, at may total budget ka na dyan, total ABC, approved budget of contract, di ba sa gobyerno, tawag natin dyan ABC. Approved budget of contract. Kasi hindi pwede, sisimula mo lang doon sa core and shell, and then wala ka pang budget sa phase 3. E di ano yung tinigil mo, sayang yung pondo. And negotiated yung price. Di ba dapat na-bid na yan? Yes, I understand. By phase yung bidding dyan. Kasi hindi ka naman magbibid agad ng mga fixtures. Hindi ka magbibid agad dyan ng mga furnitures na gagamitin dyan. Ginagawa pa lang yung core and shell. Maling strategy yan kung sabay-sabay mo binid. Alam niya ng mga nasa gobyerno. Alam niya ng mga contractor. Pero dapat may allotted budget ka na dyan. Ngayon, nabong problema sila kasi lumobo daw from 8 billion. Baka hindi na-explain yan. Ba't ganyan? She denied that the project cost has ballooned to 23.3 billion as alleged by Senate President Francis Escudero and Senator Alan Peter Cayetano. Magkano nga? Ba't kasi napakamahal naman yan? Diba? Imaginein mo ito lang yan ito, 1 square meter lang yan. 1 square meter, 43,000. Iba talang tiles na yan. Ewan ko, overpriced yan. Sigurado overpriced yan. Parang may nangyari dyan sa Makati overpriced din sige. Kayo nang bahala mong dumisisyon dyan. Anong komento nyo dyan? Ilagay sa ating comment box para mabasa natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, please like and follow. Nasa YouTube, please subscribe. At i-like lang po yung video natin para sa ating attendance check. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam, bye-bye!